Hi mga Lods! Ako nga pala si Belle, ang narrator ng videong ito. Bago tayo magsimula sa bagong chapter, nais ko lang pong sabihin na ang kwentong ito ay hindi nakamanga version. Ito ay isang fan-made fiction lamang na pinamagatang Love at First Sight na pinagbibidahan ni Hanamichi Sakuragi at ang writer ng kwentong ito walang iba kundi si Yoki JL. Shout out sa iyo, idol. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify ka sa aking uploads araw-araw. At huwag nyo na rin po i-skip ang maiksi kong ads. Malaking bagay na po ito sa aking channel mga lods. Tayo na, simulan na natin. Nigga, he stuck, ayy. I don't get no fuck, ayy. Call my nigga pint for a pint, we gon' pull up, yeah. Kumo, that's my game. Bitch, we live in lavish. I finesse the pack, make it disappear like magic. Hana, nangihinang nilingon ko ang tumawag sa pangalan ko. Si Mito ito, kasama si Aya ko na malungkot na nakatingin sa akin. Sinabi na sa amin ni Sakuragi ang lahat. Totoo bang alis ka na? Tanong ni Aya ko na siyang nakapagpagitla sa akin ng panandalian. Hindi ba sinabi ni Sakuragi na hiwalay na kaming dalawa? Oo. Mamaya din. Uuwi na ako. Humihikbing sahad ko. Tiningnan ko naman si Mito na seryoso nakatingin sa akin. Mukhang malalim ang iniisip nito dahil sa pagkakakunot ng noon nito. Pinapunta kami ni Sakuragi dito para ihatid ka pabalik sa inn. Anas ni Mito, hanggang ngayon ako pa rin ang iniisip niya kahit na nasaktan ko siya. Salamat. Mababang boses na saad ko. Nagsimula na kaming maglakad na tatlo, tahimik sila. Pero alam kong gusto nilang magtanong sa napag-usapan namin ni Sakuragi kanina. Pinagtataka ko lang bakit hindi niya sinabi kila Mito na wala na kami. Seryoso ka na ba nga alis ka na? Tanong ni Aya ko, malungkot akong ngumiti sa kanya bago tipid na tumango. Nasasaktan si Sakuragi at alam kong hindi lang basta sa pag-alis mo ang dahilan kung bakit siya matamlay kanina, Hana. Saad ni Mito sa seryosong boses. Sorry Mito, nasaktan ko si Sakuragi. Nasaktan ko siya at hindi ko man lang natupad ang pangakong hindi ko siya sasaktan. Umiiyak na sabi ko, blanko lamang ang mukha ni Mito nang tingnan ako. Alam kong galit siya sa ginawa ko sa kaibigan niya, kaya tatanggapin ko ang galit na nagmula sa kanya. Hindi ka dapat sa akin humingi ng tawad, Hana. Aaminin ko, nagalit ako sa ginawa mo dahil ipinagkatiwala ko sa iyo si Sakuragi. Pero ganito ang nangyari. Pero alam kong hindi lang naman siya ang nasasaktan sa inyong dalawa, kundi ikaw din. Anas nito, natahimik ako at hindi nakapagsalita. Naghiwalay na kayo, tama? Hindi iyon tanong dahil mukhang alam na talaga nila na mauuwi sa hiwalayan ang nangyaring usapan kanina sa amin ni Sakuragi. Oo, tanging naisagot ko. Naging masaya ka ba sa naging desisyon mo? Tanong ni Aya ko, gusto kong matawa sa tinanong niya. Halata naman na hindi, pero tinatanong niya pa rin. Kailangan kong panindigan ang nasimulan ko na. Tanging nasabi ko, nakarating kami sa inn na tinutuluyan namin. Pagkapasok sa loob ng kwarto, muling bumuhos ang luha sa aking mga mata. Si Aya ko naman ay ito na mismo ang kumuha ng mga gamit ko na nasa drawer. Di ka na namin masasamahan sa pag-uwi ha. Kailangan kasi ako dito eh. Kita na lang tayo next week pag-uwi namin. Mukhang hindi na mangyayari ang bagay na iyon, Aya ko. Hindi na tayo magkikita pa unang kahit na sino sa inyo. Hindi naman ganun kakapal ang mukha ko para lumapit pa matapos ng ginawa ko sa kaibigan niyo. Sige Aya ko, ayos lang naman. Tanging nasabi ko. Kinagabihan, nandito na ang lahat. Nagkaayayaan ang lahat na kumain sa labas. Kaya nakaredy na sila. Tanging ako lang ang napag-iwanan dahil mamaya na ang alis ko
pasakay sa tren pauwi sa Kanagawa. Hindi ka ba sasama, Hana? Tanong ni Haruko na nakangiti sa akin. Tipid lang ang ginawa kong pagtango sa kanya bago umiwas ng tingin at muling inabala ang sarili sa mga gamit ko. Bakit ka nga pala nag-iimpake? Aalis ka na ba? Tanong muli ni Haruko, hindi niya ba alam ang nangyari kanina? Oo Haruko, kailangan ko nang umuwi dahil baka magkita pa kami ni Sakuragi at masaktan ko na naman siya ulit. Ganun ba? Sayang naman, malapit na ang laban nila Sakuragi eh. Malungkot na saad nito, hindi ako umimik sa sinabi niya, kaya umalis na lang din ito. Gustuhin ko man na manood sa laro ni Sakuragi ay hindi na pwede. Ayoko nang dagdagan pa ang sakit na nararamdaman niya dahil sa ginawa ko. Mahal ko siya, kaya mas makakabuting lumayo na ako sa kanya. Tumayo ako mula sa pagkakaupo ko. Siguro'y maglalakad-lakad na muna ako bago tuluyang umalis dito. Binuksan ko ang pintuan ng sliding door bago tinahak ang daan palabas ng inn. Sobrang tahimik dito. Marahil nasa labas ang ilan para kumain. Nakatugong inabot ko ang tsinilas na nakalagay sa shoe rack. Nang maisuot ko na ang tsinilas ko, palabas na ako nang makita ko ang galit na humahango na si Kyuta. Nakakunot ang noong pinagmasdan ako. Nang mapatingin ito sa akin, ay gulat na gulat ito na may kasamang takot. May problema kaya siya? Okay ka lang ba, Kyuta? May pag-aalalang tanong ko. Napatingin ito sa likod niya at muling titingin sa akin. Napakamot ito sa batok at natawa ng mahina. Hana, maganda siguro na huwag ka na lang munang lumabas. Makulimlim sa labas. Makulimlim? Bihira lang naman umulan sa lugar na ito ah. Ayos ka lang ba talaga? Tanong ko pa hanggang sa hindi sinasadyang mahagip ng aking mata si Haruko at Sakuragi na naghahalikan. Nanlalaki ang mata ko sa nakita ko, kasabay ng panlalamig ng buo kong katawan dahil sa nasaksihan. Napakurap-kurap ako ng ilang beses bago unti-unting bumibigat ang aking paghinga. Shit, imposibleng magawa ito sa akin ni Sakuragi ng ganito. Mahal niya ako, tsaka kakahiwalay pa lang naman namin kanina. Ganun ba siya kabilis makamove on na hindi niya man lang naisip ang nararamdaman ko? Alam ko namang kasalanan ko, pero bakit ang sakit-sakit makitang wala lang para sa kanya lahat ng nangyari sa amin? Napahikbi ako at hindi na nagawang pigilan ang paglandas ng luha sa aking mata. Hinarangan ni Kyuta ang tinitingnan ko, kaya sa kanya ako napatingin. Kulit mo kasi pinapasok na kasi kita kanina para hindi mo na makita yung ginagawa ng gago mong ex. Umiling ako sa kanya at pilit nang umiti dito. Okay lang ako siguro, magpapahangin na muna ako sa labas. Pilit na pinapatatag ang boses na sabi ko. Malungkot ako nitong tinitingnan bago tumango, pero nakakaharang pa rin naman siya sa harapan ko. Pagkalabas namin, tiningnan ko sila na nag-uusap, kaya napaiwas ako at napaluha lalo sa nakikita. Hana? Gulat na tawag ni Haruko. Nagulat din ako sa pagtawag nito, kaya napatingin ako sa kanya at hindi na naisip na may mga luha sa aking pisngi. Gulat si Haruko nang nakatingin sa akin. Umiiling-iling ito sa akin bago tiningnan si Sakuragi na walang emosyong nakatingin sa amin ni Kyuta. Hana, mali ang iniisip mo sa amin. Hindi. Sakuragi, cut her off, kaya nagulat si Haruko sa kanya at maging ako. Bakit nag-i-explain ka pa, baby? Natural na mag-girlfriend at boyfriend ang naghahalikan, di ba? Walang ganang saad nito bago ngumiti. Nanlalaki ang mata ni Haruko dahil doon. Anong girlfriend ka dyan? Si Hana ang girlfriend mo at hindi ako Sakuragi. Nagpapaintinding saad ni Haruko dito. Ngumisi naman ito kay Haruko bago umiling-iling. Hindi naging kami at kailanman ay hindi magiging kami dahil ikaw lang naman talaga ang gusto ko noon pa man.
nangatal ako sa kinatatayuan ko. Kaya inalayan ako ni Kyuta na nakatayo ng ayos. Masama nitong tiningnan si Sakuragi bago pagak na natawa. Nakakatawa ka naman, Sakuragi. Hindi ko akalain na ganito ka pala katanga. Buti na lang talaga wala na kayo ni Hana. Wala ka kasing kwenta. Ngising saad ni Kyuta na kinasama naman ni Sakuragi ng rinig. Walang kwenta. Tutal, wala na kaming dalawa. Di kayo na. Diba, matagal mo na siyang gustong makuha sa akin. Sayong-sayo na siya. Hindi ko na siya kailangan. Malamig ang boses na sabi nito na siyang lalong nakapagpahagulhol sa akin. Nagulat na lang ako nang wala na sa tabi ko si Kyuta, kasabay ng pagbagsak ni Sakuragi sa sahig. Tangina mo pala eh. Bukod sa napakawalang kwenta mo, napakalaking gago mo para agad na maniwala. At oo, Sakuragi, mahal ko si Hana at handa akong gawin ang lahat para tuluyan ka na niyang makalimutan. Tumalikod ito mula kay Sakuragi na walang emosyon, na tanging simento lang ang tinitingnan. Nang makalapit si Kyuta sa akin, inalalayan niya akong makatayo. Nang makatayo na ako ay nagsalita muli ito. Sa oras na dumating ang araw na malaman mo ang katotohanan sa lahat na nangyari sa Sakuragi, ipupukpok mo man ang ulo mo sa bato. Hindi ko na siya ibabalik pa sa'yo. Saad ni Kyuta na mabilis akong kinaladkad palayo at sa tingin ko ito na rin ang huling beses na magkikita pa kaming dalawa. Nakakainis. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lang kabilis kay Sakuragi na gawin ang mga bagay na yun kay Hana. Hindi man lang niya iniisip ang nararamdaman nito. Galit ako sa kanya. At hindi ko siya mapapatawad dahil sa ginawa niya. Nagpaubaya ako noon dahil alam kong doon sasaya si Hana. At alam ko namang mahal na mahal talaga nila ang isa't isa. Pero ang gawin niya ng ganun kabilis ang paghahanap ng kapalit kay Hana, napakawala niyang kwenta. Huwag ka nang lalapit pa kay Sakuragi, Hana. Seryosong sabi ko nang tumigil kami sa harapan ng kwarto nila. Napabuntong hininga na lang ako bago ito yinakap ng mahigpit. Bakit sinabi niyang girlfriend niya si Haruko? Humihikbing tanong nito na tingin ko hanggang ngayon inaalala niya pa rin ang mga narinig niya kanina. Hindi ko rin alam, Hana. Hindi ko rin alam at malay ko sa gunggong na yun kung bakit nagawa niya ito sa'yo. Saad ko. Alam kong nasasaktan rin naman si Sakuragi dahil sa ginawa ni Hana sa kanya. Hay, bakit kasi kailangan pa nilang mahirapan ng ganito? Hindi niya na ba ako mahal? Humihikbing tanong nito. Aba, malay ko kay Sakuragi. Inalis ko ang pagkakayakap sa kanya bago siya tiningnan ng seryoso sa mga mata niya. Punong-puno ito ng luha at nasasaktan din akong makitang nagkakagaganito siya. Kyuta, mahal na mahal ko siya. Pero bakit ganito ang kinalalabasan ng pagsasakripisyo ko para sa kapakanan niya? Bakit parang mas ako yung mas nahihirapan at nasasaktan sa aming dalawa? Totoo bang si Haruko naman talaga ang gusto niya at hindi ako? Humihikbing saad nito. Napatiim bangag ako bago umiwas ng tingin sa kanya. Kainis. Nasaktan lang siya, Hana. Kahit galit ako sa ginawa niya sa'yo, alam kong totoo ang mga ipinapakita niyang pagmamahal sa'yo. Ayoko masaktan ka, pero mas makakabuting ipagpatuloy mo na lang ang nasimulan mo na. Dahil kapag binawi mo pa ang mga sinabi mo, baka mas mahirapan lang kayo. Seryosong saad ko, mas lalo naman itong napahagulhol ng iyak. Kaya sa gulat ko na rin ay nahila ko ito palapit sa akin at nahalikan. Gulat ito kaya mabilis itong humihiwalay sa akin, kasabay ng mabilis na pagsampal nito sa pisngi ko. Nagulat din ako kaya napatingin ako sa kanya. Shit, ano bang ginawa ko? Hana, sorry. Hindi ko sinadya, sorry talaga. Pero hindi niya ako pinansin, bagkus ay mas lalo itong naiyak. Magsasalita pa sana ako ng Sakuragi. Nabigla ako sa narinig kong sinabi niya
Kaya napatingin din ako sa likod ko kung saan nandun nga si Sakuragi na masamang masama na nakatingin sa amin. At sa isang iglap ay nasa sahig na ako dahil sa malakas nitong pagkakasuntok sa pangako. Ipinilig ko ang ulo ko nang maramdaman ko ang pagkahilo. Grabe, ang lakas ng suntok niya. Pumunta ako dito para sana bawiin ang mga sinabi kong masasakit sa'yo. Hana, nasaktan din ako. Nasasaktan ako dahil sa ginawa mo. Hindi mo alam kung gaano sa akin kahirap tanggapin na ganun lang sa'yo kadaling makipaghiwalay sa akin. Bakit? Mahal mo na ba siya? Mahal mo na ba si Kyuta? Kainis naman. Mahal na mahal kita eh. Nasasaktan ako pero ni minsan hindi mo naisip yun. Nagdesisyon ka pa ring iwan ako kahit na alam mong hulog na hulog ako sa'yo. Nanlalaki ang mata ko sa nakitang pagluha ni Sakuragi. Samantalang si Hana ay halos hindi na makahinga dahil sa sobrang sakit na nararamdaman nito at labis na pagluha. Hindi sa ganun, Sakuragi. Sa ganun yun. Sinaktan mo pa rin ako at mas piniling iwan kaysa ipaglaban. Akala ko ba mahal mo ako na kapag nagdidesisyon ka, dapat ay alam ko. Pero bakit ang hirap para sa iyong gawin iyon? Tapos ngayon, magkikita kitang nakikipaghalikan sa kanya. Bakit? Bumabawi ka ba sa ginawa ko kanina? Dapat ba kapag nasaktan ka, masaktan din ako? Tangina naman oh. Hindi ko pinapangarap na aabot tayo sa hiwalayan, Hana. Sobrang sakit, napakasakit. Napaiwas ako ng tingin nang humahagulo si Sakuragi ng iyak at tuluyang napaluhod sa sahig. Sakuragi, mahal na mahal din kita. At ang mga sinabi mo, hindi iyon totoo. Nasasaktan din ako sa ginawa kong desisyon. Hindi lang naman ikaw ang nakakaramdam ng sakit. Ako rin, dahil tinapos ko lang naman ang relasyong matagal ko nang hinangad noon. Huwag mong isipin na hindi kita minahal. Dahil kaya nga ginagawa ko ito para sa kapakanan mo. Dahil mas hangad ko ang kapakanan mo. Hirap na sabi ni Hana kay Sakuragi. Tumingala si Sakuragi kahit na punong-puno na ng luha ang mga mata nito. Nababakas doon ang lamig sa bawat ipinupukol nito ng tingin. Tumayo ito at walang emosyong tiningnan si Hana ng diretso. Marahil kaya nangyari ito ay kulang pa tayong dalawa ng pagtitiwala sa relasyon at sarili natin. Na gumawa talaga ang tadhanang paghihiwalayan tayo dahil hindi talaga tayo ang para sa isa't isa. Ngumiti ito kay Hana. Yung ngiting hindi mo nakikita ng sakit kundi puno ng ginhawa. Desisyon mo yan at rerespetuhin ko yun. Pumunta lang talaga ako dito para sana humingi ng tawad sa mga sinabi ko at para sabihin na rin, Hana, pinapalaya na kita. Pwede mo nang gawin ang mga bagay na nais mong gawin. Hindi na ako mangingialam pa. Ano nga kaya ang posible pang magaganap sa hiwalayan ni Hana at Sakuragi? Kaya dito nang muna mga Lods, nagtatapos ang chapter 49 ng Love at First Sight. Kaya aabangan pa rin natin ang mga susunod na update. Maraming salamat sa suporta nyo sa aking munting channel. God bless.